Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Holy God, the Almighty Father, for His faithfulness, for His goodness, for His righteousness, for His awesomeness, for His amazing, magnificent, omnipotent, omnipresent, omniscient Yahweh, our Creator, and the Creator of heaven and earth, our real Father. And He created us in His image and likeness. And all the promises that He has mentioned to us, it will be fulfilled. He keeps His promises. And I thank my Jesus Christ, my Redeemer, the Lamb of God, for His precious blood that was shed on the cross to redeem us, so that we make it our birthright, our inheritance as the children of the Almighty Father. And I thank the Holy Spirit, because He's always talking to us. The Almighty Father is talking to us always, and Jesus Christ and the Holy Spirit, showering us with gifts, wisdom and knowledge and understanding, showering us with love, joy and peace and gentleness and self-control and all that is good. Last time we read 2 Samuel chapter 7. So dito sa 2 Samuel chapter 7, yung covenant of the Almighty Father with David. Yung promise ni Almighty Father kay David, because David, he was obedient to the Almighty Father, and God saw his heart. And lahat ng mga bagay, tinatanong ni David si Almighty Father. Mga decision making, laging sinisik ni David ang will of the Holy God. So si Almighty Father, hindi siya nakatira sa isang structure. Nakatira siya sa puso natin. So, nung time na to, gusto ni David na erect ng structure for the Almighty Father. Pero sabi ni Almighty Father, simula pa noon, wala siyang sinasabihan, naggawan siya ng bahay. Dahil alam ni Almighty Father na temporary lang itong Ark of the Covenant. Dahil sa New Covenant or sa New Testament, ang Ark of the Covenant, si Jesus Christ. Dahil ang kung ano ang nasa Ark of the Covenant, yung 10 Commandments, yung staff ni Aaron na nag-bud with flowers, at saka yung manna, those things represent Jesus Christ. Kaya hanggang ngayon, hindi na makita kung naasan ang Ark of the Covenant or Ark of God. Hinayaan ni Almighty Father na mawala yun. Dahil pag nakita ng mga tao, yun ang sasambahin nila. Ayaw ni Almighty Father, because the Almighty Father wants to be worshipped in spirit and truth. Kaya lang pinagawa yung Ark of the Covenant or Ark of God
para may visualization ang mga tao. Alam nila kung sino ang lalapitan nila. So ngayon, dumating na si Jesus Christ sa New Covenant. Alam natin kung sino lalapitan natin. Si Jesus Christ, because He is the only begotten Son of the Almighty Father. And He never sinned. He is the only mediator, redeemer, na binabanggit sa mga prophetic books in the Old Covenant or Old Testament. Si Jesus Christ, binabanggit siya even in the book of Genesis. No? Nakita siya ni Abraham. Nakita rin siya ng father ni Samson na si Manoah. Nakita rin siya ni David. Nakita rin siya ni Joshua. Siya yung commander of the army of the Holy God. At si David, inspired by the Holy Spirit siya when he wrote the book of Psalms. Binabanggit doon yung mga mangyayari kay Jesus Christ, no? At dito, sa chapter 7 ng 2 Samuel, in-establish ni Almighty Father ang house of David forever. I will establish the throne of His kingdom forever. So from David, and then Solomon, and then madaming kings na sumunod, Pero dahil sa makasalanan ang mga tao, naging disobedient sila, yung mga kings na sumunod, nahati yung kingdom, nagkaroon kingdom of Israel and kingdom of Judah. And then, inallow ni Almighty Father na sila ay i-conquer ni Nebuchadnezzar. And then, binigyan sila ulit ng chance na nabuo uli ang Israel. Nung time ni Ezra and Nehemiah. And then from there, nagkaroon ng yung second temple, and then si Jesus Christ, no? Dumating si Jesus Christ. Pag sinasabing dumating si Jesus Christ, yung unang pagdating ni Jesus Christ, yung siya ay ipinanganak, yung second coming naman ni Jesus Christ, He will return as the judge of men. Pag sinasabing men, kasama na rin ang women doon, At yung New Jerusalem na nasa Book of Revelation. So dito na unang nakita natin na yung yung Jerusalem, no, nung time ni David. And then sa New Covenant, New Jerusalem, sino mag-reign? Si Jesus Christ, because He's the King of Kings and Lord of Lords. Bakit King of Kings? Lahat ng pinanggalingan na associated sa Jesus Christ ay King. Kaya nga siya yung King of Kings and Lord of Lords. Dahil si David, di ba? Branch of David. Si Jesus Christ. So, yung branch of David, si David king siya, and then yung mga sumunod sa kanya, mga king din, di ba? Kaya nga si Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. And His kingdom will never end. So dito, alam na ni Almighty Father na may kakaroon ng anak si David kay Bathsheba, pero hindi pa niya binabanggit na magkakasala si David. At alam ni Almighty Father na mamahalin niya si Solomon. So ang binabanggit dito ay si Solomon. But my mercy shall not depart from him, as I took it from Saul, whom I removed from before you.
So, ang binabanggit dito ni Almighty Father ay si Solomon. Na kahit na magkasala si Solomon, papatawarin niya. So, yung latter days of Solomon, nagsisi siya sa kanyang kasalanan. Unlike kay Saul, hindi siya nagsisi. So, dito tayo sa 2 Samuel chapter 8. Dito sa 2 Samuel chapter 8. After this, it came to pass that David attacked the Philistines and subdued them. So, laging ang kalaban ni David, mga Philistines. So, tayo ang kalaban natin, principalities of this world. And David took Metheg-Ammah from the hand of the Philistines. Then he defeated Moab. So, puro mga physical to, na mga tao. Tayo, ngayon, hindi na tayo mga away ng tao. Dahil si Jesus Christ, hindi siya nang away ng tao. Inintindi niya ang mga tao. Kahit siya ay sinaktan. So, ang gagayahin natin si Jesus Christ. So, kaya lang nangyayari to kay David, it's para ipakita kung paano ang pakikipaglaban. Ngayon, ang meron tayo ngayon ay spiritual warfare. Yung kay David sa Old Covenant, ang meron dito ay physical battle. No? So, anong pinag-aagawan? Yung lupa. Yung pagiging kung sino ang magmamayani sa lugar. Ngayon, ano ang pinag-aawayan natin? Kaaway natin, mga principalities, para makuha natin ang ating birthright, ang ating inheritance. Inaalaw ni Almighty Father na magkaroon ng mga battle dito sa mundo na makalaban si David ng mga Moabites, mga Philistines, mga Ammonites, para ipakita sa atin. It's an example for us. Pero ngayon, yung example na ngayon, hindi na tao ang kalaban natin. Inuulit ko, ang kalaban natin ay ang mga principalities of this world. Then he defeated Moab, forcing them down to the ground. He measured them off with a line. With 2 lines he measured off those to be put to death. And with 1 full line, those to be kept alive. So the Moabites became David's servants and brought tribute. So yung mga Moabites ay bibigay ng mga gifts, bibigay ng mga tax or contribution. Kasi naging sakop ni David, nung time ni David, ang mga Moabites. Na kung ngayon, Jordan, no? Ammonites and Moabites, Jordan ngayon. Verse 3, David also defeated Hadadezer, the son of Rehob, king of Zobah, as he went to recover his territory at the river Euphrates. Natalo din ni David si Hadadezer, king of Zobah. David took from him 1,000 chariots. So, madaming chariots yun. No? And then, 7,000 or 700 horsemen. Pero dito sa 1 Chronicles chapter 18 verse 4, 7,000. Pero nakalagay dito sa 2 Samuel chapter 8, 700 horsemen. And 20,000 foot soldiers ang natalo nila. Dami to. Also, David hamstrung all the chariot horses. So, nagkaroon ng injury ang mga horses, pero buhay sila. Hindi lang sila makatakbo ng maayos. Pero naglalakad sila, no? Iba lang yung kanilang stride or yung pagtalon nila. Hindi na gaya ng dati mabagal na silang lumakad, yung mga horses. Pero, may chance pa namang magkaanak itong mga horses na to. Kaya wag kayong malungkot, ha? Kada nanungkot kayo. Ay, baka sabi, ay, ang napaka
Tapang naman ni David, pati yung mga horses na walang kalaban-laban. Ganun ang mga tao. Kay Almighty Father, importante ang tao. Bakit? Because He created us in His image and likeness. Hindi ang mga horses, hindi ang mga dogs. Tao, kaya ang mamahalin natin. Ang kapwa-tao natin. Iintindihin natin. Magkakaroon tayo ng self-control. Kahit mahirap intindihin ang tao. Dahil doon, sa pamamagitan ng mingle natin or communicate with people, doon tayo na refined in silver, tested in gold sa mga tao na nami-meet natin. Natututo tayo magkaroon ng self-control, natututo tayo magpakumbaba, natututo tayo na tumulong sa kapwa-tao. Dahil yun ang utos ni Almighty Father. Nasa Old Covenant or sa Ten Commandments, and also nasa New Covenant, yung sa sinabi ni Jesus Christ, no? Na mahalin natin ang kapwa-tao natin gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Hindi sinabi ni Jesus Christ na mahalin ninyo ang aso gaya ng pagmamahal ninyo sa sarili ninyo. Dahil dito sa Bible, ang aso madudumi. At totoo namang madumi. Up to now, madumi, no? Kung kayo kaya, pakagat kayo sa aso, tingnan natin, kung hindi kayo tumakbo sa clinic, magpa-inject kayo. Ha? Sabi nyo, hindi, malinis ang aso. Mahal na mahal namin ang aso. Pero yung mga tao, yung kapwa-tao, anong ginagawa ng mga tao sa kanilang kapwa-tao? Inaaway. Minamura, hindi tinutulungan. So, mapupunta ba kayo sa heaven nun? Hindi. Dahil ang utos sa atin ni Almighty Father, utos sa atin Jesus Christ, ang kapwa-tao ang mamahalin natin. Hindi ang animals. Hindi ang earth. First and foremost, we will love our Father. And second, our neighbor. Hindi lang yung kapitbahay, kundi tao sa buong mundo. Dahil lahat ng mga tao sa buong mundo, neighbor natin. Hindi lang yung malayong barangay na yun, yun natin neighbor yun eh. Neighbor pa rin yun, ha? Baka sabihin nyo, bakit si David inaaway niya? Yung mga tao, yung mga kadikit ng lugar niya. Kasi itong mga tao na to, hindi sila naniniwala kay Almighty Father. Iba ang kanilang sinasamba. At pinapakita sa atin ni Almighty Father, yung lupa, yung inheritance, kiniklaim ni Almighty Father para sa kanyang mga anak. Ngayon tayo, meron tayong inheritance na kay Almighty Father, dapat nating maklaim yun. Paano natin magka-claim yun? Dahil yung mga trials and tribulations na dumarating sa buhay natin, dapat mapaglabanan natin. So, naiintindihan, nakakaintindihan ko. Dito sa Old Covenant, mga tao ang kalaban. Sa ngayon, hindi na tao ang kalaban natin para maklaim natin ang ating inheritance, ang ating birthright. Sometimes, ang kalaban natin, sarili natin, dahil tayo matigas ulo natin, no? Verse 5, when the Syrians of Damascus came to help Hadadezer, king of Zobah, David killed 22,000 of the Syrians. So, 22,000 ang napatay ng mga Israelites. Dahil kumampi sila kay Hadadezer, king of Zobah. Nakialam sila. Kung hindi sila nakialam, nanahimik. Nakialam kasi eh. Ayan tuloy. No? Verse 6. Then David put garrisons in Syria of Damascus. Nagkaroon ng garrison sa Syria. Sa may bandang Damascus. Merong outpost, parang ganon. Merong, ang tawag nga doon, fortress or base. And the Syrians became David's servants and brought tribute. So, nabibigay sila ng tax or gifts ang mga Syrians kay David. So, the Lord preserved David wherever he went. Inaalagaan ni Almighty Father si David. So, sino si David?
So tayo, si David. Aalagaan tayo ni Almighty Father. May mga kalaban man si David, iniingatan siya ni Almighty Father. Tayo, meron tayong mga trials and tribulations na experience, pero ingatan tayo ni Almighty Father. Testimony, itong Bible, itong lahat na nandito sa Bible, testimony ng mga tao who lived before us, kung ano na nangyari sa kanila, they trusted the Holy God. So tayo ganun din, we will trust our Father. We'll trust Jesus Christ, our Savior and Redeemer. Dahil pag hindi tayo niniwala kay Jesus Christ, we will never inherit the kingdom of God. Bakit? Dahil si Jesus Christ ang nagra-write ng names natin sa Book of Life. May Book of Life si Jesus Christ. He will judge us at the last days. Bakit si Jesus Christ? He became man. Nakatira siya dito sa mundo. Nakita niya yung tao. Na-experience niya. Mamuhay. Nagaya natin. At napagtagumpayan niya. Pwede mapagtagumpayan ng tao ang mundo. Dahil si Jesus, nagawa niya. So tayo mapagtagumpayan din natin. Dahil si Jesus Christ, siya ang ating kalakasan. Siya, sa kanya tayo titingin. Example, Lord, nahihirapan na ako. O tingnan natin si Jesus Christ. Ano bang ginawa ng Jesus Christ? Lord, maraming mga kaaway ng mga tao na inaapi ako. Kunyari may ganun, ano? Nangaapi sa'yo, chinichismis ka, hinisiraan ka. Hindi na bago yung kay Jesus. Nangyari na rin kay Jesus yon. May mga tao na hindi nakakuha ng justice dito sa mundo. Si Jesus Christ, hindi siya nakakuha ng justice. Anong sinabi ni Jesus Christ? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi na mamili ng tao si Jesus Christ. Ganon din tayo dapat. Gagayahin nga natin si Jesus Christ because He is our pattern. Take up your cross and follow me. Sundan natin ang yapak ni Jesus Christ. Napakahirap ng ginawa ni Jesus Christ. Pero, dahil siya ang ating kalakasan, ipinadala niya ang Holy Spirit sa atin. Nothing is impossible with God, sabi ni Jesus Christ. Di ba sabi, so kung ganun wala makakapunta sa heaven, dahil ang tao ay makasalanan, anong sabi ni Jesus Christ? With man, it's impossible, but with God, nothing is impossible with God. So dito nakakakuha si David ng shields of gold, and David took the shields of gold, verse 7 na tayo, no? That had belonged to the servants of Hadadezer, and brought them to Jerusalem. Ang kinukuha ni David yung mga gold, iniipon niya. Yung mga precious metals and gems, no? Iniipon ni David. Bakit niya iniipon? Ibibigay niya kay Almighty Father. Tayo, anong iniipon natin? Storing up treasures in heaven. So si David, ang iniipon niya ay gold for the Almighty Father. Tayo, ano ang gagawin natin? Storing up treasures in heaven. Nakikita na ninyo yung comparison, no? Madali na ako lang ang nanonood na to. Kung sino lang ang makakita, no? Nakikita nyo na yung comparison na ginagawa ni David sa yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin sa ngayon. David took the shields of gold that had belonged to the servants of Hadadezer and brought them to Jerusalem. Dinadala niya sa Jerusalem. So tayo sa natin dadalhin kay Almighty Father, offering it to the Almighty Father. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin, goodness, ang pagkaawa sa mga tao, pagtulong sa mga tao, i-offer natin kay Almighty Father. Also, from Beta and from Berothai, cities of Hadadezer, King David took a large amount of bronze. So may bronze pa. When
Toi, king of Hamath, heard that David had defeated all the army of Hadadezer, then Toi sent Joram, his son, to the King David to greet him and bless him. Dahil kalaban din ni Toi si Hadadezer. Ngayon, dahil sa natuwa si Toi, pinadala niya ang kanyang anak na si Joram at may dalang gifts to greet him and bless him because he had fought against Hadadezer and defeated him, for Hadadezer had been at war with Toi. And Joram brought with him articles of silver, articles of gold, and articles of bronze. King David also dedicated these to the Lord. Yung mga tayo, wala man tayong ginto, wala tayong silver, wala tayong bronze, ano may offer natin kay Almighty Father? Yung sarili natin. Obeying His commands. More precious than silver and gold yung pag-obey natin kay Almighty Father. So, kaya nga ito ay physical. Pinapakita ni Almighty Father, no? Kaya sa Bible. Pero tayo ngayon, hindi na physical, kundi spiritual. Along with the silver and gold that he had dedicated from all the nations which he had subdued, from Syria, from Moab, from the people of Ammon, from the Philistines, from Amalek, and from the spoil of Hadadezer, the son of Rehob, king of Zobah. And David made himself a name when he returned from killing 18,000 Syrians in the valley of Salt. So tayo, sinong kalaban natin? Mga trials and tribulations. So itong si David, no? Laging may kalaban, laging may trials and tribulations. Pero may time naman, di ba, na napahinga naman siya. Binibigyan naman tayo ng Almighty Father ng hindi muna natin mabibigyan ng trials and tests ang mga tao ngayon. Relax muna sila. And then, darating na naman, no? hindi matapos. Hanggang sa nasa mundo tayo, ganun talaga. Yun ang sabi ni Jesus Christ, no? Ano ang verse yun? John chapter 16 verse 33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Marami tayong tribulation na pagdadaanan, ha? Sabihin ba kasi, ay hindi ba matapos? Hindi talaga. Hanggat nandito pa tayo sa mundo na to. Gusto na ba natin umuwi sa tatay natin? Hindi pa. Dito na lang. Dito na muna. Stay muna dito. No? Takot kayo, no? Lalaban tayo. Kalakasan natin si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit. Verse 14, he also put garrisons in Edom. So, merong mga outposts. Parang camp. He also put garrisons in Edom. Throughout all Edom, he put garrisons, and all the Edomites became David's servants. And the Lord preserved David wherever he went. So, pati mga Edomites, nasakop na rin ni David. So, David reigned over all Israel, and David administered judgment and justice. Si David ang nagbibigay ng justice sa mga tao at nagja-judge sa mga tao to all his people. Sa lahat, malaki ang kanyang nasakop. Binigay ni Almighty Father kay David. Joab, the son of Zeruiah, was over the army. Josaphat, the son of Ahilud, was recorder. Chronicler, no? Pag-recorder. Zadok, the son of Ahitub, and Ahimelech, the son of Abiathar, were the priests. So, dalawang priest, si Zadok, tsaka si Ahimelech. Si Ahimelech ay lahi ni Eli. Nasa 1 Samuel. Seraiah was the secretary or the scribe.
Benaiah, the son of Jehoiada, was over both the Sherethites and the Pelethites, and David's sons were chief ministers. So may mga rango, binabanggit ito yung mga rango ng mga tao. So si Joab, siya yung chief army, chief commander, no? Under siya ni David. Tapos si Jehoshaphat naman, siya naman ay isang recorder or chronicler kung ano ang mga nangyayari. Si Zadok and Ahimelech, sila naman yung priest. So pag kailangan ng burnt offerings, peace offerings, and kung kailangan nila ng may tatanong sila kay Almighty Father, si Zadok and Ahimelech yun. Sila yung merong ephod. Si Seraiah naman, siya naman yung scribe or secretary, so yung mga law, no? Si Seraiah naman. Si Benaiah, the son of Jehoiada, was over both the Sherethites and the Pelethites. So parang siya nag-oversee sa mga Sherethites and Pelethites. And David's sons were chief ministers. Parang may mga iba-ibang lugar sila yung nag-oversee. So 2 Samuel chapter 9. Now David said, "Is there still anyone who is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake?" Dahil nga best friend ni David si Jonathan. Naghahanap siya ngayon, meron pa bang kamag-anak na natitira ang house of Saul? Kasi gusto kong magbigay ng kindness sa mga kamag-anak ni Jonathan. Yung promise ko kay Jonathan, gusto kong matupad. Gusto kong makatulong. And there was a servant of the house of Saul, whose name was Ziba. So when they had called him to David, the king said to him, "Are you Ziba?" He said, "At your service." So si Ziba, no? Tauhan siya ni Saul. Then the king said, "Is there not still someone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God?" And Ziba said to the king, "There is still a son of Jonathan who is lame in his feet." Merong anak si Jonathan, kaso siya ay pilay, lame siya. Hindi siya diretso maglakad. Bakit siya hindi diretso maglakad? Kasi nga siya ay nahulog. Tumatakas sila ng kanyang nursemaid, na dapa yung nursemaid niya, buhat-buhat siya. So siya, tinamaan yung paa niya, kaya naging pilay siya. No? Si Mephibosheth. Crippled or handicapped, maimed, limping. Kaya hindi siya diretso maglakad. At inalaw ni Almighty Father to kasi may tendency na yumabang itong si Mephibosheth. Kahit na siya ay nananahimik, may tendency, no? Nandito, nabasa natin, di ba? Ay, hindi pa natin nababasa. Dito sa 2 Samuel, chapter 16 and 17, nandito si Mephibosheth, na may wicked din yung kanyang isip. May tendency. Kaya nga ginawa ni Almighty Father, inallow niyang maging lame. He purposed it to happen, na maging lame si Mephibosheth. Verse 4, so the king said to him, "Where is he?" And Ziba said to the king, "Indeed, he is in the house of Machir, the son of Amiel, in Lo-debar." Doon si Mephibosheth, sabi ni Ziba. Then King David sent and brought him out of the house of Machir, the son of Amiel, from Lo-debar. Now, when Mephibosheth, or Merib-Baal, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, so apo siya ni Saul. He fell on his face and prostrated himself. Then David said, "Mephibosheth?" And he answered, "Here is your servant," sabi ni Mephibosheth. So, noong time nito, naghihirap si Mephibosheth, no? Wala siyang magulang, wala siyang mga kamag-anak. Walang natitira. Except kay Michal. At yung kanyang mga pinsan at yung si Merab na hindi naman siya pinapakialaman. So parang namumuhay lang siya ng
Simple. At pero wala siyang pagmamay-ari, si Mephibosheth. Verse 7, So David said to him, Do not fear, for I will surely show you kindness. Huwag ka matakot. Kakaawaan kita. For Jonathan, your father's sake. Dahil sa tatay mo si Jonathan. Tutulungan kita. And will restore to you all the land of Saul, your grandfather. At ibibigay ko sa iyo lahat ng mga lupain ng tatay mo. Ibibigay ko sa iyo, ibabalik sa iyo. And you shall eat bread at my table continually. At ikaw ay kakain kasabay ko. Lagi-lagi yun. Lagi tayong sabay kakain. Ibig sabihin, family. So with respect yun. Verse 8, Then he bowed himself and said, What is your servant that you should look upon such a dead dog as I? Anong meron sa akin na wala na akong maibibigay sa inyo? Para na akong dead dog. So binanggit na naman yung dog. Bakit dog? Kasi nga ang dog ay unclean. Worthless. Useless. Yung dog dumidila sa kung saan-saan. Walang kahihiyan yung dog. Magagalit na naman ng mga animal lovers siya. Ito ang nasa Bible. Ha? So, para na akong dead dog. Madumi, wala akong wala kayong makukuha sa akin. Yun ang ibig sabihin. Ngayon lang naman kasi nagkaroon ng tawag dito, ng tulong ang dog, no? Dati wala naman. Natuto lang yung dog, tinuturuan ng mga tao, gano'n. Na pwede rin namang turuan yung ibang mga animals. Yung pusa, pwede rin turuan, ano? Pero nga, nababanggit ang dog kasi nga, usually yung dog may rabies to. Tsaka madudumi yung kinakain niya kahit yung sarili niyang poop kinakain niya, di ba? O sabi niyo, hindi malinis yung dog ko. O sige, try lang, pakagat kayo kung di kayo magpa-anti-rabies, ha? May nabasa ako no, sa internet. Hindi lahat ng dog may rabies. O sige nga, pakagat ka nga, kahit wala palang rabies eh. O kung nakagat ka, huwag ka na magpa-anti-rabies. Kasi wala namang rabies, di ba? Malinis. O try lang. Ang dami na sa internet. Ang dami na. May mga nakakaawa, no? Kung nakita ninyo. May bata pa na nakakagat ng mga aso. Hindi kawawa naman yung mga aso. O hindi kayo naawa sa tao, pero sa aso naawa kayo. Twisted ang mind ng tao. Perverted. Verse 9, The king called to Ziba, Saul's servant, and said to him, I have given to your master's son all that belonged to Saul, and to all his house. Ibinigay ko na kay Mephibosheth lahat ng pagmamayari ni Saul. Sabi ni David kay Ziba, You therefore and your sons and your servants shall work the land for him. Ikaw si Ziba, yung mga anak mo, yung mga servants mo, magtatrabaho kayo kay Mephibosheth. You shall work the land for him, and you shall bring in the harvest, that your master's son may have food to eat. Nang sa ganon, may pagkain, or may pera, or merong income, si Mephibosheth. But Mephibosheth, your master's son, shall eat bread at my table always. Pero lagi kong kasabay kakain. Si Mephibosheth. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. So lahat ng yun ay magtatrabaho under kay Mephibosheth. Verse 11,
Then Ziba said to the king, according to all that the Lord the king has commanded his servant, so will your servant do. Gagawin namin kung anong pinag-utos nyo. And as for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table like one of the king's sons. So itinuturing na anak ni David si Mephibosheth, dahil anak ni Jonathan si Mephibosheth, na parang ituturing niya na para na niyang anak, no? Verse 12. Now Mephibosheth had a young son whose name was Micah. And all who dwelt in the house of Ziba were servants of Mephibosheth. So kahit na lame si Mephibosheth, nagkaroon siya ng asawa kasi may anak siya eh. Meron siyang anak na lalaki, si Micah. Verse 13 of 2 Samuel chapter 9. So Mephibosheth dwelt in Jerusalem, for he ate continually at the king's table, and he was lame in both his feet. So dalawang paa niya ang lame. Hindi lang isang paa, dahil nga nahulog sila, no, ng kanyang nurse or ng kanyang nanny. So disabled siya. Hindi natin alam kung uso na nun yung saklay, no? Or kung paano siya maglakad. Pero uso na rin yung staff, no? Dito tayo sa 2 Samuel chapter 10. It happened after this that the king of the people of Ammon died, and Hanan his son reigned in his place. Mga Ammonites naman na to. Then David said, I will show kindness to Hanan, the son of Nahash, as his father showed kindness to me. Mabait kasi ang tao na tatay ni Hanan. Kasi yung tatay ni Hanan, king, namatay. Ngayon sabi ni David, I will show kindness to Hanan, the son of Nahash, as his father showed kindness to me. Kasi tinulungan ako ni Nahash, mabait si Nahash. Ngayon, magpapakita ako ng kabaitan din, kindness kay Hanan. So David sent by the hand of his servants to comfort him concerning his father, and David's servants came into the land of the people of Ammon. Makikidalamhati dahil namatay nga itong si Nahash. Makikidalamhati sila kay Hanan. Dahil mabait si Nahash kay David, kaya gusto niyang tulungan si Hanan. Pero itong si Hanan, naging twisted ang utak. Verse 3, and the princes of the people of Ammon said to Hanan, their lord, do you think that David really honors your father because he has sent comforters to you? Sa tingin mo talagang nirerespeto ni David yung tatay mo kasi nagpadala siya ng mga tao sa inyo? Has David not rather sent his servants to you to search the city, to spy it out, and to overthrow it? Evil men, masama ang isip. Ang isip ni David is goodness, to spread goodness and kindness. Ang isip naman ng ibang mga tao, baka may hidden motive itong si David. Gusto niyang sakupin ang lupa natin. Isa-search yung city to spy. Kunyari, gusto niyang tumulong. Pero ang totoo, gusto niyang sakupin. So may nagsulsul, no? May mga ganong klaseng tao hanggang ngayon sa buhay natin. May mga sulsul. Sa tingin niyo, mabait talaga yan? Baka naman hindi naman mabait yan. Baka pakitang tao lang yan. Baka plastic lang yan. May mga ganong klaseng tao na sinisira nila. So, yung mga tao na yun na nambibintang, sila mismo yung wicked. Sila yung may hidden agenda. Kaya nasasabi nila yung mga bagay na pangit. Kasi yung heart nila, pangit din. Dark. Verse 4. Therefore Hanan took David's servants, shaved off half of their beards, cut off their garments in the middle,
Yung garments sila, no? Hinati. Sa gitna. Shaved off half of their beards. Kasi, yung mga Israelites, mahaba ang beards. Pag lalaki, may mga beard yon. Lahat ng mga Israelites. Tapos, ang hair nila, maikli. Ang mahaba lang ang hair kapag ikaw ay isang Nazirite. No? So, cut off their garments in the middle at their buttocks. So, kita yung kanilang private parts. Pamamahiya sa mga tauhan ni David. So, ibig sabihin, pamamahiya din to kay David. Ganun ang ginawa ni Hanan. And sent them away. Ipinahiya niya. Yung mga tauhan ni David. Na ibig sabihin, gusto niya mapahiya si David. So verse 5, when they told David, he sent to meet them. Because the men were greatly ashamed. Nahihiya. Yung tauhan ni David. Or they were humiliated. Kasi nga tinanggalan sila ng bigote. Pag ang lalaki ng time sa Israel, tinanggalan ng bigote, feeling nila hubad sila. Feeling nila, hindi sila karapat-dapat, weak sila, no? And the king said, wait at Jericho until your beards have grown and then return. Hanggang humaba yung bigote nyo. Bigote ba tawag to? Balbas. Kasi kadugtog naman ng bigote yung balbas, no? Antayin niya na humaba yung bigote at balbas ninyo, tas balik kayo dito. Sa Jericho muna kayo. Kasi nga hindi sila makauwi. Pinaya sila ni Hanan. Dahil nga may nagsumbong kay Hanon, may nanulsol. Wala namang masamang gustong gawin si David, pero may nanulsol. Sa buhay natin, may mga taong mga manunulsol. Anong gagawin sa mga taong nanunulsol? Namang masasama? Hindi na sila papatulan. Ipagpipray natin, Lord, pagpalain niyo po bakit gano'n ang ugali niya, may problema siya sa sarili niya. Tulungan niyo po siya na makilala niya kayo. Hindi natin aawayin. Yun ang turo sa atin ni Jesus Christ. Verse 6, when the people of Ammon saw that they had made themselves repulsive to David, the people of Ammon sent and hired the Syrians of Beth Rehob and the Syrians of Zobah, 20,000 foot soldiers, and from the king of Maacah, 1,000 men, and from the king of Maacah, 1,000 men, and from Eshtab, 12,000 men. So, nung nakita ng mga tao ng Ammon na nagalit si David, na disgusted si David or disappointed si David, takot ngayon itong mga Ammonites. Kung nag-hire sila ng mga tauhan, Syrians of Beth Rehob, Syrians of Zobah, 20,000 foot soldiers, and from King Maacah, 1,000 men, and from Eshtab, 12,000 men, para maging kakampi nila. Now, when David heard of it, he sent Joab and all the army of the mighty men or valiant men of Israel. Pinadala ni David si Joab. Kasi si Joab yung tumatayong commander ni David. Verse 8, then the people of Ammon came out and put themselves in battle array at the entrance of the gate. And the Syrians of Zobah, Beth Rehob, Eshtab, and Maacah were by themselves in the field. So naka-standby na sila sa pagdating ng mga Israelites. Nag-aantay na sila. Dahil alam nila yung kanilang ginawa. Alam nila yung kasalanan nila. Yung mga tao pa nagsisiraan tayo, naninirang puri, naninyismis, alam nila yung kasalanan nila. Alam nila yun. Nagmamaang-maangan lang sila, naglilinis-linisan lang ang mga tao. Pero alam nila yung kanilang ginawa sa kapwa-tao nila. Kagaya nito, kaya nga nandito sa Bible to, sinasample sa atin ni Almighty Father. Alam nila, itong mga
Ammonites, alam nila yung kanilang ginawa, na masama ang kanilang ginawa. So yung mga tao na nananakit sa atin, alam nila na masama ang kanilang ginagawa. Pero instead na awayin natin sila, kakaawaan natin sila, kakaawa. Gaya ni Jesus Christ, naawa siya sa mga tao. Hindi naiintindihan ng mga tao. So, balik na naman tayo kay Jesus. Gagayahin natin si Jesus Christ. Mahirap yung ginawa ni Jesus Christ. Pero dahil sa tulong ni Almighty Father, sa tulong ni Jesus Christ at ng Holy Spirit, magagawa natin yun. Nothing is impossible with God. Verse 9, when Joab saw that the battle line was against him before and behind, he chose some of Israel's best and put them in battle array against the Syrians. So namili si Joab dahil nakita niya na yung mga kalaban before and behind. Nasa harapan may kalaban sa likod. Kaya namili siya ng mga best men or valiant men of Israelites, ng mga warriors. Verse 10, and the rest of the people he put under the command of Abishai, his brother. So, tulong-tulong, pati si Abishai nandun, no? That he might set them in battle array against the people of Ammon. So, naka-standby sila. Kita ninyo, gusto lang tumulong, magpakita ng kindness ni David sa mga Ammonites dahil namatay yung king of Ammon. Dahil sa nanulsol, nagkaroon ngayon ng away. So sa buhay natin, gusto natin magpakita ng kabutihan sa kapwa-tao dahil sa may mga taong maninira, nagkakaroon ngayon ng gusot, pero hindi tayo makikipaglaban. Papatawarin natin ang kapwa-tao natin. Iintindihan natin sila. Verse 11, then he said, if the Syrians are too strong for me, then you shall help me. But if the people of Ammon are too strong for you, then I will come and help you. Usapan ng magkapatid, no? Ni Joab at ni Abishai. Kasi nga, nakabantay si Abishai sa isang battle array. Si Joab naman nakabantay din. Magtutulungan daw sila. Verse 12, be of good courage, and let us be strong for our people, and for the cities of our God, and may the Lord do what is good in His sight. Ibibigay natin kay Almighty Father lahat. May the Lord do what is good in His sight. Kung anong tama sa paningin ni Almighty Father, yun ang dapat na masunod. Sabi nila. So sa buhay natin, kung ano ang sa tingin ni Almighty Father ang tama na mangyari sa buhay natin, masunod si Almighty Father in everything. May the Lord do what is good in His sight. Dahil lahat ng gusto ni Almighty Father para sa ikabubuti natin. Verse 13, so Joab and the people who were with him drew near for the battle against the Syrians, and they fled before him. Nagtakbuhan, takot. Nagtakbuhan mga Syrians. Verse 14, when the people of Ammon saw that the Syrians were fleeing, they also fled before Abishai and entered the city. So Joab returned from the people of Ammon and went to Jerusalem. Nagtago din, nagtakbuhan din yung mga Syrians. Nagtakbuhan din ang mga Ammonites. Yung sa verse 14, no? Takot sila. So Joab returned from the people of Ammon and went to Jerusalem. Bumalik ng Jerusalem si Joab. When the Syrians saw that they had been defeated by Israel, they gathered together. Then Hadadezer sent and brought out the Syrians who were beyond the river, or river Euphrates. And they came to Halam, and Shobak, the commander of Hadadezer's army, went
before them. Show back or show fact na nasa 1 Chronicles chapter 19 verse 16. When it was told David, he gathered all Israel, crossed over the Jordan, and came to Helam. And the Syrians set themselves in battle array against David and fought with him. So pati na rin si David kasali sa battle. Nagpunta siya, lumipat sa River Jordan. No? Nag-cross over sa Jordan River. Kasi nga, yung Ammon, di ba merong river doon? Yung Jordan River. Crossed over the Jordan and came to Helam, and the Syrians set themselves in battle array against David and fought with him. Then the Syrians fled before Israel, and David killed 700 charioteers. Pag sinasabing charioteers, nasa chariot, 700. And 40,000 horsemen of the Syrians. Pag sinasabing horsemen, nakakabayo naman, nakasakay mismo sa kabayo. 40,000. So, hindi lang si David to, ibig sabihin kasama, si David ang king, kasama yung mga tao niya, no? Kaya lang binabagitan si David kasi nga siya yung king. Pero syempre, kasama yung mga kanyang tauhan. And David killed 700 charioteers and 40,000 horsemen of the Syrians and struck Shobak, the commander of their army, who died there. Verse 19. And when all the kings were servants to Hadadezer, saw that they were defeated by Israel, they made peace with Israel and served them. So the Syrians were afraid to help the people of Ammon anymore. Natakot na ang mga Syrians na tulungan ang mga tao sa Ammon. Dahil nga, malakas si Almighty Father. Kaya natatalo ni David yung mga kalaban because of the Almighty Father. And may the Lord do what is good in His sight. Kaya nananalo sila because of the Almighty Father. Not because David was strong. Not because the army was strong or dahil badami sila. It's not that. Yun ay will ni Almighty Father. Dahil sinusunod ni David si Almighty Father. David wanted to show kindness to Hanon. Pero, anong ginawa ni Hanon? Na king ng Ammon. Nakinig sa mga masasamang salita. Sa mga evil men. So tayo, let's focus our eyes, our hearts, and our minds to our Father. Kung may nadidinig tayo ng mga bagay na gusto tayong siraan, baliwalain natin. wala namang kwenta yun, ano? Dahil ang importante kung ano ang sasabihin sa atin ni Almighty Father, kung ano ang tingin sa atin ni Almighty Father, walang kwenta kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Hindi natin kailangan ng validation ng tao. Ang kailangan natin, validation ni Almighty Father. Na ang gusto natin marinig kay Almighty Father, well done, my good and faithful servant. Yun ang gusto nating marinig. So kahit anong sabihin ng mga tao, ng mga kasiraan natin, tanggap natin dahil hindi tayo perfect. Marami tayong mga kasalanan, tanggapin natin. At hingi tayo ng tawad kay Almighty Father, magpapakumbaba tayo at babaliwalain natin yung sasabihin ng mga tao sa atin. Dahil hindi importante ang salita ng tao. Kung ano ang opinion ng mga tao, hindi importante. Ang importante, kung ano ang tingin sa atin ni Almighty Father. Ang pagmamahal ni Almighty Father, yun ang importante. Si Jesus Christ, yung Savior and Redeemer natin, at ang Holy Spirit na laging nag-guide sa atin. So, lagi tayong magbabasa ng Bible. Lagi natin kausapin yung tatay natin. Lagi natin kausapin si Jesus Christ
through the power of the Holy Spirit. Worship our Father in spirit and in truth. And we can talk to Jesus Christ anywhere, anytime. Kahit saan. And we must also remember na nakikita ni Almighty Father ang hearts natin. So, kung may nagkakasala tayo, let's ask the Almighty Father's forgiveness. Willing to Almighty Father to forgive us because of Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.